nagsisikap na gumawa ng mga bagay na kaya ng mga nasabing normal. Ang totoo, maaaring mas may makabuluhan pa silang magagawa kaysa sa mga walang kapansanan. Tampok ni Senior Correspondent Aljo Bendijo ang isang kababayan nating may kapansanan. Isinilang nagmay kapansanan si Rocky Macasba pero hindi naging hadlang ang pagiging polio victim upang mamuhay ng normal bilang isang produktibong individual ng lipunan. Sa katunayan, siya ang National Facilitator ng Young Voices ng Leonard Cheshire Disability Philippine Foundation Incorporated. Gamit ang kanyang sidecar scooter na iikot ni Rocky ang Kalakang Maynila kasama ang mga kaibigang may mga kapansanan din. Isa lang si Rocky sa mga Pilipinong may kapansanan na nananawagan sa pamahalaan na tuluyad nang ipatupad ang napakaraming mga batas upang protektahan, pangalagaan at pag-ibayuhin pa ang karapatan at pribilehiyo ng mga taong may kapansanan. Yes, yun ang hamon namin sa government. Yung batas na yan, i-implement yung mga yan para talaga yung biyaya na pwede sa mga persons with disability makuha namin. Mentioning our campaign na may PWD ako, kasali ako. Taong 2006 lamang nang ipaliwanag ng maayos ang karapatan ng mga taong may kapansanan na isinaad sa UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Mahigit 82 bansa ang pumirma sa convention at isa na ang Pilipinas. Dito ipinaliwanag ang may mga long-term physical, mental, intellectual o sensory impairments na maaring ikahahadlang sa pagiging aktibo ng mga PWD sa lipunan. Alinsunod sa amended Magna Carta for Persons with Disabilities, inatasan din ang local government unit sa bansa na bigyan ng permanenteng services para sa edukasyon, pangkabuhayan at pangkalusugan ang mga PWDs na gugugulid mula sa kani-kanilang mga revenue allotments. Yung elevator po, hindi po siya accessible, makikita po natin. Pero hindi po nila tinutuunan ng pansin. Like for example, kailangan pa pong umabot ng ilang taon bago po nila may saayos uli yung ano. Like for example, the elevators po sa mga LRT station. Isinusulong din ang panawagan na dapat bigyan ng pagkakataong makaboto ng walang hadlang ang mga PWDs ngayong darating na eleksyon. Sa survey na lumabas kasi noong 2010, hiya sa sarili at ang kahirapang bumoto dahil sa kawalan ng balinaw na accessibility sa mga polling precincts ang dahilan kaya't minarapat na lang nilang huwag bumoto. Kaya't pinapalawak na ang accessibility ng mga polling centers para sa mga Pilipinong may kapansanan at mga senior citizens ilalim ng Polling Center Accessibility Act of 2011. Marami ng batas ang ginawa ng Kongreso para sa mga PWDs. Ang sarap sanang pakinggan pero ang problema, iilan lang ang naipatutupad na siyang ipinapanawagan ng grupo upang tuluyan ng magampanan ang kanilang mga misyon na mamuhay ng patas at makatarungan dahil para sa kanila, kaya nilang makipagkumpetensya sa mga kapwa nila Pilipino pagdating sa angking husay at talino sa mga napili nilang propesyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ang Joe Bendijo.